Napanood ko dun sa TV nyo, sabi nyo, yung angel, yun ang kalikasan niya, espiritu. Yung tao, namamatay. Ibig sabihin, yung tao, si Kristo namatay. Ibig sabihin, si Kristo, tao, at hindi Diyos. Oo, talagang namatay yung Kristo, yung katawan tao niya namatay. Tao naman talaga yung kanyang katawan eh. Basahin natin yung Gs ng Hebreo, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun, nang pumasok siya sa sanlibutan, hindi naman kasi dito nag-umpisa ang Kristo sa lupa eh. Pumasok lang siya rito, galing siya sa langit. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Doon siya nang galing sa langit. Bumabay ka ako galing sa langit. Hindi para gawin ko ang kalooban ko, kundi yung kalooban ng nagsugo sa akin. Yun yung Ama. Ngayon, pagpasok niya rito, bumaba siya sa langit. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Anong klaseng katawan yon? Kasi galing siya sa langit, hindi siya maiintindihan kundi siya maglalagay ng katawan. Masama naman yung magsasalita siya bilang espiritu, baka matakot ka, magtakbuhan pa ang mga tao. Nagsalita siya halimbawa sa isa may puno ng mangga, baka akalain ng tao yung puno ng mangga nagsasalita. Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, puno ng mangga yun, nandun siya. Baka hindi ka maniwala dahil puno ng mangga yun. O kaya baka natabi siya sa isang kalabaw, magtatakbo ka kung magsalita yung kalabaw. Kaya yung anak ng Diyos na espiritu, nang pumasok sa sanlibutan, ipinaghanda ng Diyos ng isang katawan. Sabi ng Biblia, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Anong katawan yon? 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao ang berbo. So yung katawan niya, tao talaga yun, kapatid. Tao yun, pinanganak, tinuli, nagutom, nauhaw, napagod, natulog, namatay. Tao talaga yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, ba hindi tao yun, galing sa langit yun, kapatid. Parang ganito, no? Halimbawa, may hawak ako, isang basong inumin. Di iinom na ako. Ang iinumin ko, yung nasa loob, hindi ko iinumin yung baso. Mahihirinan ako pag ininom ko yung baso. Parang ganon. Ang baso, katawang tao. Yung nasa loob ng baso, tubig, yun ang inumin. Ganon din ang Kristo. Yung Kristo, espiritu yon, anak ng Diyos yon. Wala pang tao, wala pang mundo, meron ng anak ang Diyos na kanyang kasama. Nung isugo niya sa lupa, ipinaghanda niya ng isang katawan, yung katawan na inihanda, katawang tao, hindi katawang kalabaw, hindi katawang unggo, hindi katawang ahas, hindi katawang ibon, kundi katawang tao. Doon siya tumira sa katawang tao. Ang nakatira sa katawang tao, Diyos. Anak ng Diyos na espiritu. Basahin natin ang Kolosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa Ingles, ang sabi, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. ayon, sa kanya, dun sa katawan, nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung nandun sa katawan, hindi tao. Parang yung halimbawa, may itak, o kaya may kutsilyo. Ang kutsilyo, o ang itak, may puluhan. Yung lapis, o yung ballpen, may takip, may plastic. Yung lapis, may kahoy. Pero ang talagang pansulat, yung nando sa loob ng kahoy, yung karbon. Hindi mo naman pwedeng isulat yung takip ng lapis o kaya yung takip ng ballpen Di ba? Kaya nga ballpen yung ballpen, yun yung nasa dulo, na siyang nagdi-distribute ng ink. Yung nasa dulo na yun ang ballpen. Ang araw nung bata ako, tawag dito,
ballpoint pen. Ngayon, senior cut na ball pen na lang. Pero ito talaga, ballpoint pen. Merong maliit na bola ron na umiikot pag isinulat mo, nagdi-distribute ng ink. Yun ang talagang ball pen, yung ball doon at saka yung ink, yun talaga sumusulat. Pero yung takip, hindi yun ano. Pero kung tawagin natin, ito, ball pen, kasama takip. O ito, kutsilyo, kasama yung puluhan. O ito, inumin, kasama yung baso. Pero kung nakakaintindi ka, ang Kristo hindi tao. Ang tao yung katawan. Yung katawan, pinaglihi ni Maria. Yung tumira sa katawan, galing sa langit. Anak ng Diyos yun na espiritu. Diyos yun. Galing sa Diyos yun. At yun ay sinugo ng Diyos sa lupa. Pagpasok sa sanlibutan, ay meron siyang katawan na tinirhan. Yun ang ipinaglihi ni Maria. Tao talaga yung katawan. Tao yun, kapatid. Wala tayong pagtatalo ron. Pero yung nasa loob ng katawan, na gumamit ng katawan, hindi tao yun. Anak ng Diyos yun na espiritu. Basahin natin ang Kawikaan 34. Nung wala pang mundo, umiiral na yon. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ayon, sabi ng Biblia, sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng anak niya? Tinan mo yung gumawa ng mundo, may anak at sila ang nagtatag ng lupa. Pinatutuhanan niya ni Kristo sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Luwalhatiin mo ang wika ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Sa makatid, bago pa nilalangan sanlibutan, kasama na ng Ama si Kristo, yung anak. At niluwalhati na siya ng Ama. Bago pa ang sanlibutan ay naging gayon, sabi niya. Nabuhay siya, umiral siya, bago pa nagawa ang sanlibutan. Si Kristo raw, nag-umpisa lang umiral nung ipaglihim ni Maria. Mali yun, kapatid. Bago pa ginawa ang sanlibutan, umiiral na yung anak. Pakinggan mo sa 2:6 ng unang Korinto. Gayon man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Tamo yung karunungan na hindi nakilala ng mga pinuno ng sanlibutan, yun ang karunungang ipinalaga ng Diyos bago pa nilalangan sanlibutan. So wala pang sanlibutan, nandun na yung karunungan na yun na ipinalaga ng Diyos. Na ito hindi ka nakilala ng mga pinuno ng sanlibutan. Kasi kung nakilala nila, di sana nila ipinako ang Panginoon. O kita mo. So yung karunungan na yun na umiiral na bago pa itinatagan sanlibutan, yun yung ipinako sa krus ng mga hindi nakakilala sa Kanya. Kaya si Kristo umiiral na bago pa nilalang ang mundo. Alam mo naman kung saan nanggaling ang tao, hindi ba? Ang tao nanggaling sa alabok ng lupa. Ito nauna sa mundo. Ang tao galing lang sa alabok ng lupa. Kaya lang nagkatao, meron ng alabok ng lupa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Sabi sa Genesis 2:7. Ang Kristo, yung kanyang anak, ay nandoon na bago pa siya gumawa ng lupa. Kaya hindi tao yun, kapatid. Anak ng Diyos yun. Yun ang sagot ko.